Sa episode ngayon, pag-uusapan kung paano ko nabili ang 17 property sa loob ng 3 buwan. Matututo tayo kung paano ko natuklasan ang deal, ginawa ko para hanapin ang mga pinansyal at sino talaga ang kausap ko, at kung paano ko inilabas ang aking credit score sa isang buwan upang mag-qualify sa pautang. Walang ibang pahayag, tayo na lang ay sumisid na. Natuklasan ko ang deal sa pamamagitan ng aking property manager realtor. Kaya't hindi ito sikreto na may mga property akong inuupahan sa Alabama. Kinausap niya ako isang araw at sinabi niya, "Hey, may buong komplikadong 17 na ari-arian na gustong ibenta ng nagbebenta dahil gusto niyang gamitin ang pera at bumili ng mas malaki." Ako parang, wow, ang ganda. Ano ang deal? Tama? Nagpatuloy siya at ibinigay niya sa akin ang mga numero upa para sa bawat buwan at lahat sobra, yung 10% ROI. Sa katunayan, ito ay higit sa 30% kung hindi ako nagkakamali. Upang ipaliwanag sa mga hindi nakakaalam, ang ROI ay tumutukoy sa return on investment. Ito ay isang sukatan ng kita na nakuha mula sa isang pag-aalok ng puhunan. Kung ang isang deal ay maging sulit, hindi dapat ito bababa sa 10% ng halaga nito. Dapat may cash flow ito pagkatapos ng lahat ng gastusin, hindi bababa sa 100K. Paumanhin, dapat may cash flow na hindi bababa sa $100 kada buwan. Iyan ang pinakamababang halaga. Paano ko makukuha ang mga numero na ito? Iyon ay magiging paksa para sa ibang dahil mahabang video. Pero para sa layuning ito ng pagsasanay, mananatili tayo sa mga numero na ito at iniisip ko, sige, maganda yan. Gusto ko ang mga numero. Paano ako makakahanap ng down payment? Presyo na hinihingi ay mahigit sa $250,000,000. Kaya mo bang gumawa ng math? Sa katunayan, kailangan ko ng malaking down payment. Para sa mga hindi nakakaalam, kapag binibili mo ang isang napakalaking deal, ang pagsasagawa nito ay nagiging isang automatikong pautang sa negosyo. Kaya para sa mga hindi nakakaalam, ang mga property mula 1 hanggang 4 na unit ay itinuturing na residential. Ang lahat ng mga 5 unit pataas ay itinuturing na isang malaking negosyo sa pamamagitan ng batas. Kailangan mag-qualify para sa business mortgage, business loan, ang mga numero medyo iba ang pagkakasunod-sunod. Kaya sa halip na kailanganin ang 5 o 20% na down payment, kailangan ko talaga ng hindi bababa sa 25% na down payment. Kaya para sa kadalian, mananatili tayo sa $250,000. Kaya kapag ang isang deal ay nagkakahalaga ng $250,000, kailangan mo ng $125,000. Ang laki ng pera na yon. Pwedeng ibenta ang kotse ko. Pwede akong magtrabaho tulad ng baliw na babae na may mate. Hindi ko kayang gumawa ng 125,000 sa loob ng 3 buwan. Kailangan ko itong gawin ang pagtapos. Nagsimula akong maging konting malikhain, naghanap sa YouTube, gumawa ng Google search, pumunta sa lokal na RIAS, dumalo sa mga elite symposium para sa mga nasa elite na mag-aaral. Nagsimula akong mang-asar sa mga tao at ibahagi ang aking kwento. Ito ang sinusubukan ko ngayon. May alam ka bang paano ko talaga maabot yon? Hindi ito nangyari hanggang natagpuan ko ang mentor, si Vicky Green. Magsubok ka ng cash out refinance. Ipapaliwanag ko ito sa iyo sa napakataas na antas para sa mga hindi naiintindihan ang cash out refinance. Gumagawa rin ako ng isa pang video para sa pag-cover ng cash out refinances. Ang cash out refinance or cash out refi ay pagkuha ng equity mula sa iyong ari-arian o anumang ari-arian sa kapalit ng pera o salapi. Karamihan sa mga nagpapautang ay karaniwang may 25 hanggang 75 na loan to value o LTV na pautang sa halaga na kanilang iniaalok sa kanilang mga kliyente. Sa pangkalahatan, maaari mong panatilihin ang 25% na equity sa iyong ari-arian at ang bangko ay handang magpautang ng hanggang sa 75% ng halaga ng merkado sa araw na iyon para sa isang pautang. Kaya sabihin na lang natin, halimbawa, kung ang halaga ng iyong bahay para sa kadalian
ay nagkakahalaga ng 100,000, ang ibibigay sa iyo ng bangko ay 75,000 hanggang sa 75,000 bilang cash out refinance. Kaya alam mo na meron kang $75,000 na magagamit para sa down payment para sa ilang uri ng mga pagbili. Maaring sapat na yon, pero para sa akin kailangan ko ng hindi bababa sa 125, kaya 75,000 ay hindi talaga sapat. At talagang inilabas ko ang ilang buwan na mas maaga, isa pang cash out refinance, nang hindi alam na ito ay tinatawag na cash out refinance para sa aking unang kondo upang bilhin ang pangalawa. Wala na akong ibang pagpipilian. Sinubukan ko makipag-ugnayan sa iba pang nagpapautang para tingnan kung may iba pang pwedeng gawin, baka sa mas mababang halaga. Itinago ko ang kontak ni Vicky at nakipag-ugnayan para malaman ang maaaring gawin. Siya handang gawin pareho para sa akin, cash out refinance at pagsasagawa ng pondo para sa property. Kahulugan, magkakaroon ako ng 2 mortgage, isa para sa refinance at 2 para sa pagbili ng 17 na ari-arian na yon. Pero ang nakakapagtaka ay saan ko makikita ang isang property na handang magbigay sa akin ng hindi bababa sa 125,000 para sa down payment. Ano ang pwede kong ibigay na insentibo sa mga taong iyon para payagan akong kunin ang pera at ma-invest at baka bigyan sila ng interes bilang kapalit? Ginawa ko ito. Pero ang ibig kong sabihin, gaano nga ba ito kahalaga? Tama ba ang pagkakaintindi ko? Kaya naisipan kong subukan hanapin ang iba pang mga sagot. Dahil dito, napunta ako sa isa pang website na tinatawag na scottscotsmansguy.com para doon maghanap ng karagdagang impormasyon at makakuha ng mas malalim na kaalaman. Ito ay isang repository ng bawat lender para sa anumang uri ng pautang na kailangan mo para sa isang investment sa real estate. Nag-aalok sila ng pautang sa puso, commercial na pautang at pautang sa tirahan. Yung Scotsman daw isang mahusay na tool. Ito ay isang repository na magpapaliwanag sa iyo tungkol sa bawat lender sa 50 estado. Kailangan mong pumunta sa isang one-stop shop, tingnan ang mga nagpapautang na available at kontakin sila. Makahanap ng iba't ibang pautang tulad ng harmonya, tahanan at komersyal. Matuto tungkol sa kanilang mga kondisyon sa pangkalahatan mula sa isang tagapagpautang. Swerte ka kung nakahanap ka ng taong magbibigay ng 25.75. Karamihan sa mga nagpapautang noong Abril 2018 humihingi ng 40.60. Ibig sabihin ang pinakamataas na ibibigay nila sa iyo ay 60% ng cash sa iyong ari-arian. Bago magpatuloy sa cash out refinance, dapat may available na property at handang kunin ang cash out refinance. Kailangan tiyakin ang hindi bababa sa 25% na equity. Kung pag-aari mo ang isang ari-arian sa ilang taon at nagbayad ka ng $40,000 mula sa $100,000, ibig sabihin meron ka lamang na 40% na equity sa property na yon. Kapag binawasan mo ito ng 25, ang pinakamalaking halaga na maaaring makuha mo ay 15% na nagkakahalaga ng $15,000 lamang. Kaya hindi mo maaaring magpasya sa halaga ng iyong ari-arian. Kailangan mong pumunta sa bangko at dadalhin nila ang isang tao para suriin at magpasya sa halaga nito. Ako ay nagpaplano na gumawa ng isa pang video sa mga detalye ng cash out refinance. Para sa video, mananatili ako sa mataas na antas. Ito na ang sapat na impormasyon at tuloy na lang tayo. Ngayon tatalakayin natin ang kredito. Paano ko ba nagawa na mabawasan ang aking kredito sa isang buwan upang ma-qualify ako para sa pinakamahusay na rate para sa pautang, cash, refinance, at panlabas na pangkabuuang kahilingan. Kaya't kamakailan lang akong nagbukas ng maraming credit card, ilang buwan na ang nakalipas, ang aking score ay naapektuhan. Nasa pangkalahatan, ang nangyari ay nasa palagay ko, nasa 620 ako at ang aking FICO score. Kailangan kong itaas ito sa hindi bababa sa 750, isang average na 750 sa lahat ng tatlong TransUnion, Equifax at Experian upang maabot ang minimong marka.
Nakakamangha kung gaano karami ang natututunan mo sa pakikipag-usap sa iba't ibang tao. Na-realize mo na ang mga sagot ay nasa harap mo. Tungkol ito sa pagkakabit ng mga piraso at maunawaan, kaya ko gumawa ng isang bagay dito. Kaya meron akong ilang pera na naipon sa aking 401k. Ako ay nag-iisip na ito ay 40,000 o kahit na ganun. Eksaktong halaga ng pera na ako ay may utang sa credit card sa panahong iyon. Kaya nagpautang ako at binayaran ko ang lahat ng utang sa credit card sa loob ng 1 linggo bago ang petsa ng pagbabayad. Kaya alam ko na mayroon akong eksaktong 1 linggo bago ang mga bangko ay nagpatuloy at nagulat sa mga credit bureau. Naghintay ako ng 2 linggo at literal na umakyat ang aking marka mula sa 620 hanggang 750. Kaya't ako'y tumawag sa pautang at sinabi, "Hey, handa na ako sa mga bayarin. Pwede kang magpatuloy at patakbuhin ang aking kredito para i-lock ang rate. Nakakuha ako ng pinakamababang rate." At pagkatapos, kapag nakuha ko yon, ginawa ko ang parehong trick na itinuro ko sa inyo sa mga naunang mga video. Ginagamit ko ang Venmo at plastic muli. Nakapagbukas din ako ng 2 bagong credit card na may 0% APR. Ginawa ko ang balance transfer, binayaran ng upa gamit ito. Ginamit ko ang Venmo at ibinalik ang pera. Voila. Iyan ang paraan kung paano ko nagawa na muling bayaran ng pautang na 401k. Ngayon, ang bahagi ng pagbili nakakapag-stress dahil maraming hindi ko kontrolado. Kaya gusto ko lang ibahagi sa iyo kung ano talaga. Iba-iba ang bawat sitwasyon, pero sa kaso ko, kailangan kong harapin ang mga appraisal. Sa cash out refinance, kailangan mong magbayad para sa appraisal upang malaman ang halaga at market value ng bawat property, pati na rin ang iyong equity. Kailangan mag-produce ng maraming papel, hindi lang para sa pagbili. Dapat payagan ng bangko na pumasok sa panig ng nagbebenta upang malaman ito. Ano ang market value ngayon ng iyong 17 na ari-arian? Kailangan nilang malaman kung handa silang ibenta ito o hindi. Na ito ay isang karanasan sa pag-aaral. Lahat ng ginawa ko ay pagmamay-ari ng mga pamilyang nangungupahan. Hindi pa ako nagmamay-ari ng 17 na ari-arian sa isang upuan. Kaya ang mga rate ay talagang magkaiba mula sa pag-handle ng isang komersyal na pautang. Mas mataas ang presyo sa komersyal, kaya mas maraming pera ang may negosyo kaysa sa karaniwang tao na nag-iipon at bumibili ng bahay. Kaya mamuling, kailangan kong harapin ang mga pagtataya, kailangan kong harapin ang insurance laban sa baha. Kailangan mong gawin lahat mag-isa. Kapag bumili ka ng rental property, ang bangko ang nag-aasikaso para sa'yo. Ibigay ang mga papeles at kontak sa kanila para sila ang magtulak sa kumpanya ng seguro. Sa aking karanasan, iba-iba ang paraan ng bawat bangko, pero ang bangko ko'y pinapagawa ako na mag-aksyon bilang tagapamagitan. Ako ay nagre-representa sa bangko at nagre-representa sa sarili ko, kaya talagang nakaka-interest. Maraming sakit, lumaki ng malaki, natuto ng marami mula sa karanasan na iyon. Nagtapos na ako ng paggamit ng mga credit card muli para sa mga appraisal na karaniwang $700 bawat property dahil mga komersyal ang mga ito. Kapag naayos na, makakakuha ka ng ulat. Pagkatapos, sasabihin ng bangko, ibibigay namin sa iyo ito, ibibigay namin sa iyo iyan, at voila, magpapatuloy ka sa pagtapos. At pagkatapos, kaya swerte na lang para sa akin, hindi kinakailangan ng abogado sa Alabama, pero ang ari-arian na ini-refinance ko ay nangyari sa New York. Kaya nakilala ko ang ilang mga investor na talagang maunawaan at talagang interesado sila sa aking iniaalok. Nakipagkasunduan kami sa magandang rate, kaya pumayag ako na mag-refinance. Ang termino ay kung kailan ako magbibigay ng pera para sa halaga ng kanilang kondo. Ang New York ay isang estado ng abogado. Kaya kailangan ko ng abogado at magbayad ng abogado. Sa Alabama, hindi ako nag-aalala. Maliit na bayan, kilala ng nagbebenta ang abogado na nagpapatakbo ng pagtatapos titulo ng kumpanya. Hindi ko kailangan ng abogado, siya ay naging abogado lamang. Nagkatugma para sa mabuti.
Pagkatapos, kailangan mong mag-account para sa iyong reserbang pera upang magpatuloy sa proseso. Nakalimutan ko kung ano ang porsyento pero tiyak na mas malaki ito kaysa sa 125 na kailangan ko. Kaya sa palagay ko, kailangan ko ng 200,000 na kalahati ng kabuuan. Maaaring isama ang mga reserba, tawag, bayad ng abogado at iba pang bagay. Ang proseso ay tumagal ng 3 buwan upang alagaan, maraming usapin at pagbalik-balik. Natutunan ko rin na ang mga nagpapautang sa dulo ng araw binubura nila ang bawat email nila. Siguraduhin may kopya ka sa email mo para hindi mawala. Kailangan mong ipadala ulit kinabukasan para sigurado na mababasa nila. Baka kasi walisin nila bago basahin. Iyan ay tiyak na hindi nakakatuwa. Ngunit swerte naman, napaka-organisado ko at ginagamit ko ito ng tama. Tuwing may natatanggap akong text mula sa pautang, ipapasa ko lang. Lumabas ako sa inbox at pindutin ang resend at voila, nakuha niya iyon doon at doon. At ganun nga, sa maikling salita, iyon ay halos ang aking karanasan. Ito ay medyo simple pero may maraming pag-uusap. Kailangan mong pagbutihin ang iyong pagsasalita sa publiko, pakikipagnegosasyon. Pero sa huli, ito ay isang karanasan na talagang sulit matutunan. At iyon ay talagang naglapit sa akin sa kabuuan ng 24. Ako ay talagang nakakuha, sa tingin ko ay 300,000 mula sa pag-refinance. Dahil alam ang ilan sa inyo, ang mga ari-arian sa New York ay napakamahal. Ang halaga ng mga ito ay mataas. Ginagamit ko ang kabuuang halagang hanggang sa 140,000 pesos para sa 17 na mga ari-arian. Ikinuha ko ang pagkakaiba at pumunta sa Florida, isa pang estado kung saan nag-invest at bumili ng 2 pamilyang bahay. Nagdulot sa akin ng kabuuan na 24 kasama ang ari-arian ko bago sumulong sa 17 na komplikadong unit, ang 17 na unit na komplekso. Kaya iyon na lang ngayon. Sana makatulong ito. Kung gusto mo malaman ng iba pang detalye na hindi ko nabanggit sa video, huwag mag-email sa akin o mag-iwan ng komento sa ibaba. Gusto kong sagutin ang iyong mga tanong at sana'y mas matuto pa tungkol sa iyo, tungkol sa iyong paglalakbay. Gusto ko ilagay ang impormasyon sa isang video at ibahagi sa iba pang bahagi ng mundo. Sana magamit nila ito para sila'y lumago, kaya makikipag-usap ako sa iyo ng madali. Huwag kalimutan mag-subscribe. Paalam.